ang buhay din po ba natin ay nakalaan para din sa Kanya. Amen. So, yun yung purpose. Okay? Sabi po natin purpose. Life or living with a purpose. Ang buhay, kailangan alam natin ang purpose. Alam na po ba natin dito sa ating lahat sa church ngayon, yung mga nandito, at sa mga nakikinig sa atin live, naka-live po tayo. At sa mga nakikinig sa atin, alam na po ba natin ang purpose? Bakit ako nandito sa lupang ito? Bakit ako nandito sa mundo? What is my purpose of living? Sabi nga sa awit, yung nakapanahunan ni Edith Peregrina, hindi na naabutan ng marami. Hindi na namin naabutan yung kaming mga millennials. Edith Peregrina. Sino nakaabot na Edith Peregrina? Ay, marami-rami pa rin, no? Nung mga time na yun, Ballerina pa tayo. Yan yung kanta ni Edith Peregrina, no? What I'm living for is not for you. So, sabi sa awit niya, what am I living for? Sa Tagalog, hindi ko alam. Yun ang mahirap sa English. What am I, alam ko na. What am I living for? Para kanino ba ako bumabangon? Para kanino ba ako bumabangon? What am I living for? Malapit-lapit siya. Parang medyo malapit-lapit yun. Para kanino ako bumabangon? Yan. So, yan po ang ating mensahe ngayong umaga. What am I living for? What's my purpose? Yan. Ang binasa kanina ni Brother George, for we know that in all things, God works together for good to them that love God according to His purpose. The word there, it's I-S, His purpose. Ang His doon is tinutukoy our God. God created us na hindi, yung sa Bisaya, hindi sulagma. Hindi accidentally. No? Na hindi tayo nilikha na parang kathang isip or na nagkataon lamang. Nilikha tayo for a purpose. Yung disenyo ng ating buhay, yung ating mukha, pag tumingin ka ba sa salamin, yung design ng mukha natin, yung disenyo, yung design ng ating pagkatao, why God created you like that, like this, for a purpose. Bakit may ilong ako? Bakit ako'y may tenga? For a purpose. Everything is for a purpose. Yung mundo, kinikreate ng Lord with the greatest and wonderful design. Ang ganda ng mundo. Kaya nga, yung mga tao ngayon nag-i-enjoy sa pamamasyal, na tutur sa mga magagandang tanawin. Kung tingnan niyo po yung nilikha ng Diyos, yung mga mountains, yung chocolate hills, yung karagatan, yung blue, yung dagat, yung mga ibon na liliparan, yung different kinds of animals, yung birds, kung tingnan niyo po, perfect. And that reflects our God Creator. Na grabe ang Diyos, yung kamay, ang kalikasan. Grabe ang Creator. Our only God created all these things.
grabe, napaka-special. When you try to browse your Facebook, your cellphone, tingnan niyo po yung mga magagandang tanawin, mga nilikha ng Diyos. Like, most especially ngayon, summer, ang mga tao ay nagbabakasyon para tumingin, makita mo lang ang kalikasan. Very repressive, anti-stress. Nawawala ka sa problema pag tumingin ka sa nilikha ng Diyos. And all these things with a purpose and for a purpose. Pinaganda ng Diyos ang lahat ng ito para sa iyo, para sa atin. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Pinaganda niya ang kanyang mga nilikha. 6 days, from day 1 to day 6, inuna ng Lord ang kalikasan. Napansin niyo po? Bago niya likhain ang tao, gawa na ang lahat. Tao na lang ang kulang. God prepared all things wonderfully just for the very special creation. And that is we, people of God. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Yung pagkain natin, nandoon na lahat, vegetables, fruits, nandoon na ang provision bago tayo niyang nilikha. Nauna na ang mga pangangailangan. Yung mga pagkain natin, mga lahat, nandoon, nilatan na ng Diyos. Para excited si Lord, para pagdating ng tao ng kanyang likhain ng ayon sa kanyang wangis, ay everything ay nakalatag na. Now ngayon, nung nandito na tayo sa katagalan ng panahon, and because of sin, dahil sa kasalanan, din ng tao na pinaghandaan niya, na parang ang tao ay parang walang utang, no? Pinaghandaan kita ng lahat, pero sumuway pa rin. At nang dahil sa pagsuway ng unang tao, hanggang ngayon, dumating ang problema, dumating ang worries, na kung totoo nandoon naman pala ang provision ni Lord. Nauna naman pala ang pagkain. Kahit wala pang trabaho ang tao noon, wala pang ginagawa, may pagkain na. Kahit wala ka nang inaantay pang kung ano-ano, nandiyan na, pitasin mo na lang, kainin mo na lang, isubo mo na lang. Dahil ganun tayo kamahal. Ganun tayo ka-spoiled ni Lord. Pero bakit nagkaganito ang mundo ngayon? Bakit naghahabol tayo ng ating mga pangangailangan? Bakit tayo ay naghahabol ng mga bayaran? Bakit nagganito marami nang nagkandahirap-hirap? Bakit? Alam niyo po, ang pinakaugat nitong lahat ay isa lang. Kasalanan. Dahil sa kasalanan, dumating din ang sisihan. Ang sisi dito, sisi doon. Tingnan niyo po ang bansa natin. Kapag ang bansa ay lugmok sa kasalanan, papasok ang sisihan. We are just a product of the word sin. Produkto po tayong mga Pilipino dito sa Pilipinas sa salitang kasalanan. Kaya maramdaman mo kung ang ugat nitong lahat ay kasalanan, kung maririnig mo ay sisihan. Sinisisi ang presidente, sinisisi ang ganito, si ganyan, si ganon. Walang katapusan. Hanggat hindi matumbok ang pinakaugat, ay wala po tayong aasahan na lunas. Ano ba ang ugat nito? Kasalanan. Kaya dapat malaman ng tao ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya anong asahan mo? Kapayapaan, kamatayan. Kaya maraming namamatay, maraming
There is no such thing as hope without Christ. Walang pag-asa na mararanasan o mangyayari kung walang Kristo. The only hope, ang isa bukod tangi lang ng pag-asa ay si Jesus. Sa pangkalahatan sa bansa, only Jesus. How about sa ating tahanan? O paliitin natin ang tahanan. Sa loob ng ating tahanan, kung produkto sa pangkalahatan, dito naman tayo sa maliit na samahan. Kapag sa loob ng tahanan, without Christ, hindi na-acknowledge si Jesus sa loob ng tahanan, or hindi pinag-usapan si Jesus sa loob ng tahanan, do not expect that there is a asenso. Kasi ang gusto ng Lord, siya ay sentro. Sabi natin, sentro. Sentro. Siya ang focus. Kung ang focus natin is pera, kung ang focus natin ay material na bagay, kasi ito ang madalas na napalit, ito yung kapalit, laging napapalitan si Jesus sa mga bagay material. Nasundan po natin, laging napapalitan si Jesus sa mga bagay na pansamantala. At lalo't higit, kung lagi natin pinag-uusapan sa bahay ay problema at hindi na naiisip kung ano baga ang solusyon. Madalas pinag-usapan problema, pero wala kang maririnig na solusyon. Why think or focus on the solution rather than focus on the problem? So now, unti-unti natin maiintindihan, what is my purpose in life? Bakit ako ay nabubuhay sa mundo ito? Ang buhay na walang purpose or hindi natin alam yung aimless, parang wala kang patutunguhan, wala kang plano, wala kang direksyon. Ang buhay na walang plano at hindi natin alam kung para saan ang buhay natin, living without purpose, or we do not know the purpose, ay para tayong nagbibiyahe na hindi mo alam kung saan ka pupunta. No direction. We have the means, but our lives has no meaning. Diba? Meron tayong source of living. Meron tayong sweldo, meron tayong trabaho, meron kang income, meron kang means, meron kang panggalingan sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Pero, we have the means, but our lives has no meaning. Walang kabuluhan. Walang kahulugan ang buhay kung walang purpose. Ang iba ay, karamihan ngayon, ang mga tao ay for survival. Para mabuhay na lang. Para makakain lang, okay na. Para makalanghap lang ng hangin. Makasurvive lang tayo sa buhay na ito sa Pilipinas. Okay na. Pag hindi mo kaya, ay di, bumigay ka na. Yung iba ay nagsilayas na, nasa ibang bansa na. Yung iba, para saan pa to? Para makakain ka lang 3 beses sa isang araw o 2 beses, okay na. Ang tawag po noon is living for survival. Makasurvive lang, okay na.
Okay? Dahil kaya ganun ang buhay ng karamihan kasi hindi nila talaga alam para saan ba ang buhay ko ito. Para saan ba tayo, bakit tayo nabubuhay? Bakit tayo pinadala dito? Okay. Work for survival, yung mga nagtatrabaho, nagninegosyo para lang makasurvive, working for survival is waiting for nothing. Parang naghihintay sa wala. Ang tawag po nun sa Tagalog ay bahala na. Napansin niyo po yung salita? Bahala na. Kahit sinong maging presidente, bahala na. Yung utang natin, trillion. Alam niyo po yung utang na trillion? Ilang milyon lang ang Pilipino. Palagay lang natin 100 million tayo. Yung trillion na nawala, kahit ibigyan tayo ng 1 million, sobra-sobra pa. Yung 1 trillion divided by 100 million, magkano tayo? Sa palagay mo, nandito tayo sa ganitong mainit? Sa palagay nyo, maubusan kaya tayo ng ulam? Sa palagay nyo, nangungupahan pa kaya tayo ng apartment? Mayaman tayo. Pero, bakit ganito? Yan ang naging isang example, the major example sa bansa na walang purpose. Yan ang nangyayari dahil sa presidente at mga leaders na walang, hindi alam ang purpose. At bakit maraming mga tahanan at bakit tayo minsan or madalas nahihirapan dahil namuhay tayo, kumikilos tayo, hindi ayon sa ating purpose. On the first place, hindi natin alam masyado ang ating purpose. Nakita po natin gaano kahalaga ang mamuhay nang alam mo ang iyong purpose. Nasundan ba? So, paano natin malaman kung ano ang ating purpose? Ang iba pa, busy. We are so busy, but not moving the right direction. Hindi porkit busy, hindi porkit masipag, uunlad ang buhay. Ay grabe, yayaman talaga tong taong to. Wala nang pahinga. Kahit gabi, wala na. Pupuyatan na. Yayaman talaga to. Sobrang daming pera na to kasi grabe ka busy. Busy without knowing your purpose. Without not moving in the right direction. Sa tamang direction. Kasi kapag natumbok mo kung ano talaga ang purpose mo sa buhay at napakalinaw para sa iyo, napakadaling gumalaw at napakabilis umasinso. Kasi hindi ka basta-basta kumilos ng mga bagay nang hindi naman para sa iyo. Kasi ang mangyayari, busy, napapagod ka lang. Sa sobrang kapaguran, napagod na, bigla na lang bumigay. At hindi niya narating yung kanyang patutunguhan kasi nandito pa lang, napagod na. Hanggang sa tumanda na, naging senior na. At nung naging senior na, naubo na. Diba?
maraming nakarelate. Di ba? Naubo na kasi inabot na lang sa pagtanda, hindi pa rin alam ang purpose. At alam niyo po ba, napakaraming mga tao na hindi alam ang purpose. And our very example is Jesus. Our perfect model of living with a purpose and for a purpose is si Jesus mismo. Ang purpose ni Jesus, bakit siya'y pumarito sa mundo? Number one, ang lagi nating iniisip, siya'y pumarito para mamatay. Si Jesus ay nabuhay, nagkatawang tao para mamatay. Yun ang purpose niya. Ay, napakasaklap naman nun. Nasaan doon ang masaganang buhay? Nasaan doon ang comfort? Nasaan doon ang yaman? Nasaan doon ang pagliwariw at pamamasyal? Na siya lang naman ay pumunta para magsakripisyo at para mamatay doon sa cross. Kung ikaw kaya ganun ang mission mo, o sige, pumunta ka doon sa Amerika, ang gagawin mo doon, magpakamatay. Maghirap ka, ilansang, ipakos ka doon sa cross, pumunta ka doon. Pupunta ka? Pumunta ka para, yun ang purpose mo eh. Pumunta ka sa Amerika, hindi para mamasyal. Pumunta ka doon para mamatay. Ba't ka po ipapunta? Di mamatay lang pala. Yun ang purpose ni Jesus. But actually, hindi lamang siya para mamatay sa cross. Pumunta siya para maging example nating lahat kung paano mamuhay na mayroong purpose. Are you ready? Handa na po ba tayo? Okay. Merong word tayong susundan ngayon. Living with a purpose, tatlong bagay. Three major things na ating i-consider na kung tayo, dapat alam natin ito. Okay? Letter A, letter I, at saka letter M. Letter A. Letter A. M. M as in inbound. M. A. Appointed. I. Influence. M is mission. Itong tatlong bagay. Appointed, influence, and mission. Jeremiah chapter 1 verse 5. Sabi sa Jeremiah chapter 1 verse 5 sa appointed, we are appointed. Okay, basahin po natin. Jeremiah. Open your Bible, the book of Jeremiah. Chapter 1 verse 5. Okay. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Kailan ang plano na kailan na-establish ang purpose ng Lord para kay Jeremiah? Kailan nagsimula ang Lord ng plano para sa tao? Dito makikita natin. Before I formed you in the womb, I knew you. Si Lord ang nagsabi. Sinong kausap niya dito? Si Jeremiah. Si Prophet Jeremiah.
Hindi pa siya ipinanganak. Fetus, kumbaga, sa sinapupunan pa lang ng kanyang nanay. Ibubuntis pa lang. Sabi dito, before I formed you in the womb, I knew you. Alam ko na. Kilala na kita. Nakilala na tayo ng Diyos. Nandun ka pa sa tiyan ng nanay mo. And before you were born, I set you apart. Hindi ka pa ipinanganak, nakalaan ka na. And I appointed you. Pinili na siya, itinakda na siya na maging propeta. A prophet to the nations. Okay, ngayon, dito papasok yung panghuhula. Gusto mo bang malaman yung kapalaran? Babasahin sa guhit ng palad. Alam mo, ang ganda ng guhit mo. Yayaman ka. Oh, ang ganda ng guhit mo, yayaman ka kapag magsikap ka. Aasinso ka pag negosyo, asinso ka. Kung may puhunan ka. Yun yung hula na sigurado. Alam mo, nakita ko dito, masipag ka. Kapag busog ka, masipag ka. Sino ba naman ang masipag kung gutom? Dito mga kapatid, ina-appoint, pinili na tayo ng Diyos. Kung ano ka man ngayon, ano ang nangyari sa iyo ngayon? Hindi pa tayo pinanganak, si Lord ay nandun na yung kanyang plan. Jeremiah 29:11. Jeremiah ulit. Anong sabi doon? For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Prosperous life. Prosper. Plans to prosper. Ang plano ng Diyos, ikaw ay aasinso. Ikaw ay yayaman. Ikaw ay pagpalain. Hindi para maghirap. Hindi para magdusa. Hindi para magtiis. God's plan for us, bigyan tayong pag-asa at magandang kinabukasan. The question is, why is it that not people are experiencing this? Bakit hindi lahat ng tao nakakaranas dito? Because we are not living according to His purpose. Kapag susundan pala natin ang purpose ni Lord na tayo ay aasinso. Halimbawa, ito yung hanggang dito, aasinso ka. Nandito ka pa nagsimula. Imbis na pupunta ka doon sa pag-aasinso, lumihis ka. Pumunta ka sa kanan, pumunta ka sa kaliwa. Kaya nakarating, yung iba ay nakarating, at yung iba ay hindi, inabot na lang, namatay na lang, hindi narating yung purpose, yung kanyang destiny, yung kanyang direction. Dahil yung kanyang direction ay paikot-ikot. Atras abante, na parang lakad ng lasing. Ano yung lasing? Mas marami ang atras kaysa abante. Pag uwi, halimbawa, di na makauwi ng bahay. Yung iba, inabot na sa kalsada, doon na lang natutulog. Karamihan ng mga tao namuhay ng parang lasing. The good thing, kapag Kristiyano tayo, nakukorek
yung ating lakad. Nasundan po natin? Nakukorek tayo, papunta ka sa church, bigla kang napaalalahanan. Atras ka na naman sana, manghihina ka naman sana, aayaw ka na sana, pero nakarinig ka ng salita ng Diyos, kumbaga, naaayos. Kakanan ka na sana, bigla ka na namang hinihila. Kakaliwa ka na sana, bigla ka na naman. That's the purpose of the church. The church serves as our guide. The pastors ay ang mga pastor ay parang ginaguide niya yung mga tupa. Kasi ang mga tupa kung saan pumupunta. Kaya yung tungkod ng pastor, nagpansin niya yung tungkod. Anong purpose niyan? Para yung mga pasaway, ano yun? Kalawit sa liig, hihilain, pabalik. Kaya masakit yun. Kaya yung iba ay nasasaktan kapag pinapayuhan ng pastor, kasi kumbaga, ang liig mo ay dadalhin ka sa tamang landas. Masunod po natin, palakpakan po natin sila. God's plan is for us to become prosperous. God appointed us to live a prosperous life. Pero nung katabi, mukhang buhay hayahay ba yan? Tingnan niyo po. Hayahay. Mukhang yayamanin ba? Alam niyo po, ang purpose ni Lord, hayahay ang buhay. Siguro ang iba nakatingin sa akin. Hayahay lang. Hayahay, pastor. Bakit parang hindi? Parang malabo. Parang malabo yata. Magkano na ang kilo ng bigas? Pag namamalingki tayo, yung 1,000 mo, have you tried? Sino pong namamalingki dito? Sino nang grocery dito? May dala kang 10,000. Yung 10,000. Pag kayo ba yung grocery, pag-grocery nyo, 10,000? Ilang libo? Ilang libo pa ate? 1,000. Sino dito 1,000 pag nag-grocery? Wala pang libo? O huwag nag-grocery. Umalik kila lang. Kasi pag grocery, mga ano yan, mga 1.5 pataas. Okay, anong madadala mo sa 1,000? Ha? Anong konti? Anong nabibili sa 1,000? Shampoo? Parang ako naman ang pinapatamaan mo, pastor. Okay. Kapilang at saka shampoo. 1,000? Ha? Mantika? Ayun, sa bagay, ulam man yan sa amin. Mantika at saka tuyo, ulam naman yan. Yeah? Napakaliit. Now, sabihin niyo sa akin, ito ba ang prosperous life? Hello? Prosperous life? Because tayo ay produkto tayo. Produkto tayo ng ating mga kanununuan nang namuhay ng walang direksyon. Walang alam. Para tayong nagbibiyahe nang hindi alam kung saan ang tungo. Sabi po natin, para tayo namuhay na basta makakain ka lang, okay na yan. Isang abroad, OFW. Kaya ako nag-abroad,
para kumita ng pera, para makakain kayo. Di, hanggang pagkain lang. Pagising sa umaga, ang mga bata, ang mga anak, nakuha sa dito, nakuha sa doon. Pagbalik ng tatay, galing tumanda na sa pag-abroad, yung mga anak, walang tapos. Walang trabaho. Walang alam na trabaho. Kasi, hindi natuturuan kung ano ang purpose. Ang purpose sa buhay ng tao, hindi lang para kumain. Dahil yun ang alam ng marami, kaya ako magtatrabaho para makakain ng pamilya ko. Yun lang ang alam, hanggang doon lang ang alam ng marami na purpose of living is eating. Hindi porket malaki ang katawan, okay. Hindi porket healthy at nakakain naman, okay na yan. Kaya living without purpose. Kaya hindi alam ano ba talaga ang kahulugan ng totoong buhay. Hindi lang pala hanggang kain lang. Hindi lang pala hanggang makatulog lang, makakain lang, pagkatapos patay na, di okay na yun. Bungo din yan pag hinukay mo sa sementeryo, bungo din. Ang hindi natin alam, ang hindi alam ng marami, na pwede ka palang mag-enjoy sa buhay, hindi lang sa pera. Although pera ay isa, pero do not focus on one thing. Or else, mamimiss mo yung iba. Akala natin ito lang, pwede na. Hindi pala. Dahil kung pera lang pala ang dahilan para ikaw ay maging masaya, marami namang mayaman na hindi rin naman masaya. At hindi na tuloy magkakatulog. Pag maraming pera ngayon, ang laki ng mga aibang. Sa kakaisip, baka nakawin, baka ma-flood control ang pera niya. Baka mawala. Alam niyo yung tao, because of no contentment, walang kakontentuhan ang tao. The more they have, this is human nature. Hindi lahat, pero mas nakakarami. Human nature is, the more they have, the more they want. The more na nagkaroon, gusto pang madagdagan. Gusto pa, ito pa, isa pa. Nagkaroon ka ng 1,000, ay sana 10,000. Nung nagkaroon ng 10,000, dapat 100,000. Nung nagkaroon ng 100,000, dapat 1,000,000 na. Nung nagkaroon ng 1,000,000, ay, maliit na naman pala. Ay, 5,000,000, more. Longing for more and more. Hanggang sa mapigok na lang. More. Kaya hanggang sa namatay, nga. Because that's not the purpose of living. Akala lang natin mga tao. Of course, yes, we are hipokrito na hindi natin kailangan ang material na bagay. Kailangan. We need it. But that's not the main purpose. Amen? Let us enjoy the fullness of life. Fullness. Hindi one aspect lang. Pag sinabi natin fullness, maraming aspect ang buhay. Maraming aspeto that we need to discover. We need to search for more and look for more from God. Kay God natin hanapin, titignan, ano ba ang purpose ng buhay ko ngayon? Number 1, you are appointed. Hindi ka pa ipinanganak. Before the foundation of the world, sabi ng Bible, we are already in the mind of God. Nasa isip na tayo ng Diyos. That's number 1. Number 2,
reason why we are saved. Bakit tayo'y niligtas ng Diyos? The purpose of saving as a follower of Christ. Bakit tayo na-born again? Ang iba ay, akala ko ba pag nag-born again ako, yayaman ako. Pag na-born again ako, mabait, at talagang napakaganda na ng buhay ko, born again ako. Ang sarap ng buhay, born again. Kasama yun sa plano ng Diyos. Pero dalawang klaseng tao. Fanatics at saka followers. Maraming fanatics, maraming follower na akala ay follower. Pero yun pala ay fanatic. Fans. Ang mga fans, from the word fans, fanatics, hinahamaan ang kanilang mga iniidolo dahil sikat. Kapag nagka-problema ang iniidolo, ang mga fanatics, ang mga fans, aalis na yan. Hindi ka dadamayan ng mga fanatics mo. Masunod po natin. Kaya lang sila nandyan dahil sikat ka, kilala ka, at powerful ka. Maraming mga fanatics kay Duterte. Fanatics kay tawag dito? BBM. Fanatics sa mga partido. Well, we are fanatics in one thing. Fanatic to someone or somebody. Kapag nag-fail yung iniidolo natin, bumabagsak, bibitaw na. Kasi you are just fun. Fanatics lang. But if we are follower, dadama yan. Sunod po natin. Okay. Si Jesus Christ, maraming followers. Nung siya ay naghirap na, doon na nasusubukan. So, sino doon sa kanyang 12 disciples which reflect to us in our present generation? Ang 12 disciples nagre-reflect ka sa ating mga buhay ngayon. Saan tayo? Anong klase tayong disciples? Okay? Lahat sila, mga disciple, ay nandoon tayo na bilog. Okay? Yung iba, katulad ni Peter. Sabi ni Peter, nung hindi pa naghirap si Jesus, kasi si Jesus, grabe ang performance ni Jesus. Nag-miracle, naghimala, nagpakain ng 5,000. Ang dami, puro positive. Diba? Yung alo napayapa. Yung lumpo, tumayo. Bulag, nakakita. Believe na believe si Peter. Talagang idol na idol niya si Jesus. Ay, Lord, talagang number 1 mo akong fans. Akong maging presidente sa fans club mo. Kaya lagi siyang anong tawag sa Facebook? Subaybay? Subscriber. Yan. Lagi nakasubscribe si Jesus. Nag-like si Peter. Nag-share. Nag-follow. Talagang fanatic si Peter. Sabi ni Jesus, darating ang panahon na papatayin ako. Nagpaparinig si Jesus sa mga mangyayari. Ang sabi ni Peter, oy, hindi mangyari yan. Kumbaga sa pastor niya si Jesus, ay pas, ako'y follower mo talaga, pas. At Lord, over my dead body, dadamayan kita hanggang dulo. Ako pa, best friend tayo. Talagang ako, very fanatic si Peter kay Jesus. Ano sabi ni Jesus? Dito papasok yung, alam nyo, bago ka pa ipinanganak, kilala na kita. Jeremiah 1:5. Sabi ni Jesus,
We. Talaga? Di kaya titilaok ang manok? 3 beses titilaok ang manok. 3 beses mo ako ipagkagulo. Ay! Parang layo naman yan, Lord. Malayo sa katotohanan yan. Kilala mo ako, Lord, di ba? Parang naman hindi, wala tayong pinagsamahan. Talagang very serious si Peter. That time, nagagawin niya yun. Follower ako ni, follower ko ni mo ako. Follower ko ni mo doon. Sa hirap at ginhawa, dumating ang panahon. Okay? Peter denied Jesus. Sinabihan siya ng mga sundalo, "Hoy, di ba, anong silip-silip mo?" Kasi nagpasilip-silip. Hindi siya lumapit. Samantalang over my dead body. Pasilip-silip doon siya sa malayo. Namukhaan siya ng mga sundalo. Kasi magkamukha man magkanilang pananamit. Sabi niya, parang, di ba kasama ka sa mga disciple ni Jesus? Follower ka ni Jesus, di ba? Sasabi nito, hindi yung salita mo, Bisaya. Halata ka. Napaghalata si Peter sa kanyang tono ng kanyang salita kasi kasalita niya si Jesus. Sabi, hindi nga. Tapos sabay alis. Nasaan na yung sinabi? Maraming mga Christians, maraming mga tao, fanatics, not a follower. Ang follower, ang totoong follower, ay totoo. Ang fanatics, fan, sa kasayahan lang. Pag sa kahirapan, ang fan, doon mo makilala, biglang magsilayasan yan. Naghirap na. Mahirap na, madamay pa tayo dyan. Madamay pa si Peter. Isa lang si Peter sa mga disciples. But he was an example na maraming Peter sa ating panahon ngayon. Maraming dumadalo sa church. But we will define, are we fanatics or are we fun? Jesus is our example. We have to influence the world. Parang alam nyo yung mission ni Jesus, yung purpose niyang pumunta, yung plano ng God the Father na ipadala ang anak. Di ba ang purpose is to save the world? Yun ang purpose ni Jesus, to save the world. Pero kung titingnan mo sa human perspective ng kunwari mga matatalinong mga tao, mali na strategy. Mali ang strategy ni God. To save the world, tapos ang pinadala, sanggol. Paano magligtas ang sanggol sa magulong mundo? Napakagulo na ang mundo, napakagulo na ang tinitirhan nating sanlibutan. Ano ang pinadala ng Diyos? Baby, infant, na dala-dala ni Mary. Ito yung Savior. That is the reason why, alam nyo ba, ang mga kalahi ni Jesus until now, they do not believe Jesus Christ as the Messiah. Alam nyo ba ang mga Israelites, hanggang ngayon, marami pa rin mga Israelites, chosen people of God, kalahi ni Jesus, hindi naniniwala that Jesus is the Messiah, that Jesus is the Savior, that Jesus is the Lord. Lalo pa na naging Lord. Hindi sila naniniwala. Why? Because of their knowledge, because of their perspective. Paano naging Savior? Noon pa lang. Saan ipinanganak? Sa sagsaban, kawawa. Ang
ini-expect ng mga Jewish until now, ang Messiah, they are still waiting for the Messiah to come. Yung Messiah kasi is a conqueror, is a king, warrior. Yun ang kanilang inaasahang warrior, savior. Kahit man din tayo, ang inaasahan natin na magligtas sa atin, yung mas malakas pa sa atin. Hindi yung, halimbawa, sasabihin ko, anong problema nyo? Pastor, kailangan ko ng pera. Si pastor ba ang maging solusyon? Wala ka ng pera si pastor. Paano ako maging savior yan? Wala din. Pag kailangan natin ng ganito, wala naman si Jesus. Lord, kailangan natin ng sasakyan. Walang sasakyan si Lord. Kailangan natin ng ganito. Wala si Lord. Anong sabi ni Jesus? Sabi sa Bible, mabuti pa ang ibon. Merong mga sanga ng kanilang madadapuan. Pero ang anak ng tao, kahit unan, wala na mahihigaan. You see? Yung cross na ginamit niya, hindi kanya yun. Yung bangka na sinasakyan, hindi kanya yun. Ano pa? Yung donkey na sinasakyan niya yung sa entrance niya sa yung may mamalaspas. Yung palaspas. Palm Sunday. Yung Palm Sunday. Alam niyo yung donkey na sinakyan niya? Hindi rin kanya. Wala si Jesus pagmamayari. Now tell me, paano siya maging Savior? Ang Savior dapat meron. Because ang kasabihan ng tao, we cannot give what we do not have. Ikaw tutulong sa akin, Pastor, wala ka rin namang pera. Tingnan mo ang prinsipyo ni Lord. Kaya it is very hard to believe for the Jewish. It's very hard to believe in Jesus dahil hindi yan ang kanilang inaasahan. But how come Jesus, tayong mga Pilipino, we believe Jesus as our God, as our Savior, as our Lord. Why? Because number one, the Bible said so. And number two, pinapatunayan that He is. And He is. From the very start, from before the creation, nandun na si Lord, nag-prophesy, nangyari, at itong lahat ng mga bagay na ito, it is already written in the Bible. Nakasulat. And all we have to do is only to believe what is written in the Bible. Jesus, although tingnan mo, wala siya. Simpleng tao, nagkatawang tao. Kahit ng mga tao ngayon, hindi maniwala na si Jesus is God. Maraming relihiyon ngayon, hindi nila ina-acknowledge na si Jesus ay Diyos. Sikat silang mga relihiyon, mayaman na mga relihiyon, but they do not believe Jesus is God. They only believe na si Jesus ay tao lang. Hindi sila niniwala na si Kristo ay Diyos. Why? Dahil hindi naman si Jesus nagpakilala as Diyos. Hindi naman si Jesus nagsabi, I am God. Sinabi lang niya, kayo na po ba ang Mesiyas? Ang sagot lang niya, sinabi mo. Pero hindi niya itinutumbok ko ako. Kayo po ba ang Diyos? Ano sa tingin mo? Ibabalik din niya ang tanong. Para sa inyo, mga disciple, sino ako para sa inyo? Sabi nung isa, ikaw si John the Baptist. Iba naman ang tinutukoy. Ikaw si Jeremiah, ikaw si prophet, ganito, ikaw si ganyan. O para sa inyo, si Peter na nakasagot, para sa akin, you are the Messiah. You are the Lord. Ano sabi ni Jesus? Sinabi. Ganon si Jesus makipag-usap. Hindi siya yung magtuturo na isusubo niya sa iyo. Ito gawin mo, ito gawin mo. Alamin muna niya ano ang pagkaintindi mo. Ano ang alam niyo tungkol sa akin.
ngayong umaga, ano ang pagkakilala natin kay Jesus? Kung titingnan mo siya, parang wala kang tiwala. Pero that's the pattern of influencing the world. Until now, ang simpleng bata na ipinanganak sa sabsaban, ang Kristo na hindi tinatanggap ng sarili niyang bayan, yung Kristo na itinakwil kahit sa kanyang mga disipulo, ipininta at ipinagkanulo. Ang Kristo na namatay sa cross, until now, nagbigay ng malaki ng impluensya sa buong mundo ng Christianism. And that's the purpose of Jesus. The humble beginning with a great impact to the whole world, na until now, maraming Christian followers. Yung katabi mo, tanungin mo, are you a follower of Jesus? Follower ba tayo ni Jesus? Or fanatics? Kahit nga sa church, marami sa church, fanatic sa pastor. Yung iba, follower ni pastor. Malalaman mo kung fanatics o follower kapag may pagsubok. Dahil ang mga fanatics, kapag may pagsubok ang church, tatalon agad yan. At lalayas agad yan. Pero noong araw, okay. Pero dahil na napatunayan, fanatics or followers, saan tayo? Anak o alipin? Anong kaibahan ng alipin o katulong sa anak? Sunod po natin. Anong kaibahan ng katulong, kasambahay sa anak? Kung anak ka ba, are you a son or a servant of the church? Sons or servants? Saan tayo doon? Sons. Sino ang anak ng church? Sons of the church. Sons or servants? Sino pong servant? Taas kamay. Sino ang sons? Nalilito. Sino ang sons? Okay, ganito. Anong kaibahan ng anak, ang sons sa servant? Okay. Doon sa Bataan, may kapitbahay kami na isang Chinese, parang hardware, gano'n. Nasunog. Noong nasunog na, kasalukuyan nasunog, ang mga katulong, kaagad-agad ang niligpit yung kanilang mga gamit. Yung mga trabahante, kuha kaagad ng mga gamit nila at lumabas kaagad sa hardware, sa kanilang store. Yung mga anak, ang hinahanap, si daddy, saka si mommy. Yung mga anak, hindi lumabas. Hinahanap yung pamilya. Get the point? After the sunog, nag-meeting ang amo, mga anak, at saka mga empleyado. Ang mga empleyado, sir, paano na to, sir? Nasunog na yung negosyo nyo. Bayaran nyo na lang po kami ng separation pay at aalis na po kami. Mag-a-apply ka agad sa iba. Normally, dapat. Ano na naman nandoon pa siya wala na ang negosyo So, ang mga servant, ang mga empleyado, aalis yun kasi wala naman na silang sahod. Alam nga namang manatili ng walang sahod. So, nag-apply sa iba. Pero yung mga anak, pwede ba mag-resign? Daddy, sa akin din, nabayaran ng lahat ng mga empleyado. O daddy, yung akin,
Bakit? Resign ka din? Pwede bang mag-resign ng anak? Saan niyo? Sa hirap at ginhawa, saan ang magulang, ano doon ang anak. Noong mayaman pa ang daddy, ang mga Chinese na yun, dikotsi ang mga anak kasi sa kanilang negosyo eh. Anak siya eh. Hindi siya katulad ng mga empleyado. Ang mga empleyado, masinso din, nagkabahay din, nagkasasakyan din, pero iba sa anak. Noong napurdoy, na wala ang kayamanan, ang mga empleyado nag-apply na sa iba, pero ang mga anak nandun kasama ni daddy at ni mami. O paano tayo dito daddy at mami? Mga muti na tayo. Kahit magdildil tayo ng asin, pamilya tayo. Nagets nyo? And that's the difference if you are a servant or sons. Now, ulitin ko yung tanong. Ano gusto natin? Sons or servants? Ang sons, pwede kang mag-serve. Nasundan natin, ang sons nangunguna sa paghuhugas ng kwarto dahil bahay natin ito. Ang servant, kaya sila nagtatrabaho dahil may sweldo. Huwag mong sweldohan yan. Ayaw ko lang kung magtatrabaho yan. So that's a sign if you're a son or a servant. Maglilingkod ka ba dahil sa sahod? Or maglilingkod ka dahil anak. And we are all sons and daughters of God. That is why we serve as a follower of Christ. And that's our purpose. We are a light and salt of the world. We have to influence others. We can influence by teachings. We can influence, turuan mo ganito, alam nyo, the best influence is you, is me. The best influence is our life. Yung ibang mga tao na susunod sa Diyos, it is because nakikita sa iyo. Hindi lang sa sinasabi ko, kundi sa ginagawa natin. Madaling gayahin yung nakikita by example kaysa sinasabi in theory. Nasundan po natin, mas malakas, mas marinig ng mga tao yung bagay na ginagawa natin. That is why sabi ni Jesus, you are the light of the world, and let your light shine. Diba? Sabi sa Matthew chapter 5, you are the light of the world. At ipakita ninyo yung ilaw, ang sabi niya, walang normal na tao na naglalagay ng ilaw sa ilalim ng basket. Pag may ilaw, halimbawa madilim dito, sino bang normal na maglalagay ng ilaw at nandoon sa ilalim? Let your light, ilagay niyo yung ilaw sa itaas para marami makakita sa kanya liwanag. Maraming maliliwanagan. That's an example na kung tayo ay Kristiyano, ipakita mo that you are Christian in your community. Kaya natutuwa ako kay Brother Joe. Lahat ng kapitbahay niya. Sila Ate Esther, sila Melissa, sila Tutoy. Iba man yung Tutoy. Ha? Sino yung Tutoy sa Bisaya?
Yung, that's a simple example influencing your neighborhood. Na meron kang naakay. Yun yung purpose. That's your purpose of being a Christian. Kung Kristiyano ka, nang hindi mo naipakita sa kapitbahay, hindi ka nakadala ng kapitbahay, kaibigan o kakilala, you're living without doing your purpose in life. Hindi natin nagampanan yung ating purpose. Until the end of this life, we're living no direction. Gawa ka dito, gawa doon, gawa doon, gawa ka ng gawa, wala resulta. Why? It's not your purpose. Alam niyo yung tao na living without purpose, parang sa Bisaya ang tawag nun sa amin ay gimino. Yung naligaw. Narinig niyo po yung kwento sa probinsya na pag naligaw ay baliktarin ang damit. O naranasan na mo na yung Ate Esther na gimino? Ha? Baliktarin ang damit tapos para makauwi. Ganyan ang mangyayari sa mga tao o Kristiyano na hindi mo alam ang purpose. Para kang gimino. Iikot-ikot. Nasaan na ba ako? Nasaan ako napunta? Diba? Ganon din ako. Kaya sabi sa kanta, ingon sa gimino karon ang akong dalang. Diba? Mga kapatid, gusto ba natin malaman? Ito po. Last, John 10:10. Ito na po yung last. Dito na po tayo magtatapos. John 10:10. Dito na tayo ngayon magtatapos, mga kapatid. Okay, tandaan po natin A-I-M. Aim. So, aim po. Okay, John 10:10. The thief, tingnan po niyo. The thief comes only to steal and kill and destroy. Sa Tagalog, ang magnanakaw ay pumarito para magnakaw, pumatay, at sumira ng buhay. Mabuti pa ang magnanakaw, alam nila ang purpose ng buhay nila. Ano ang trabaho, ano ang purpose ano ang misyon ng magnanakaw? Ano ang misyon nila? Magnakaw, pumatay, at sumira ng buhay. Meron bang magnanakaw na papasok tao po? Hindi na magnanakaw yun. Meron bang magnanakaw na nagpapaalam? Meron bang magnanakaw na behave? Meron bang magnanakaw na tao po, papasok na siya doon, kukuha ng laman sa ref, magpalamig, at uupo doon sa salas, magmerienda, tapos paglabas ng may-ari, good evening po, ano po sa atin? Magnakaw po ako, sir. Saan po ba ang pera nyo? At patayin po kita, sir. Kasi yun po yung trabaho ko. Sirain, sunugin ko bahay nyo. Meron bang magnanakaw na gano'n? Meron bang magnanakaw na, good evening po. Destroyer sila. Alam nila ang trabaho nila. Kapag hindi nila gawin yon, hindi na sila yun. Sundan po? Okay. Ngayon, tayo. Alam ba natin ang papel natin? Kung hindi natin alam, mabuti pa magnanakaw. Alam nila. Ang kanilang trabaho, pagnakaw, pumatay, at sumira. Now, ako. Pastor Larry, ay mapastor.
Bukod sa pagpapastor, I'm an actor. Well, yeah. Bukod, my main purpose, pastor. So alam ko na pastor ako. Sigurado ako, hindi na ako magdududa na, pastor talaga ba kaya ako? Ito ba talaga ang aking calling? Ito ba talaga ang purpose ko sa buhay? O baka naman, ginusto ko lang. Hindi naman talaga plano ni Lord. O baka naman napipilitan lang ako, wala kasi akong mapapasukan. Hindi naman ako tinanggap sa ABS-CBN. Pumipila ako doon. Hindi naman ako tinanggap, magpastor na lang ako. Ito ba talaga ang calling ko? Noong napatunayan ko na napastor ako talaga, na matagal kong pinapaniwalaan, dahil ayaw kong magpastor noon dahil sa nakikita ko sa mga nauna na mga pastor. Dahil ang gusto ko noon, kaya ako'y nag-aaral, para gusto kong yumaman. At pag yumaman ako, magtayo ako ng malaking bahay, mag-provide ang pangangailangan ng tatay at nanay ko at mga kapatid ko, ako nang magpapaaral sa kanila. Ako yung maging tagapagligtas ng aming kahirapan. 12 kami magkapatid, bata pa lang ako. Yun na yung nilagay ko sa utak ko, na yumaman ako. Magtapos ako sa pag-aaral para yumaman ako. Yun yung itinanim ko sa utak ko. Ngayon, sinabi na akong magpapastor. Alam mo, Larry, bagay ka talaga magpastor. Ayaw ko marinig yan. Kinamumuhian ko yung salitang magpapastor. Bakit? Nakikita ko yung mga pastor sa amin sa probinsya. Lalo na nung sa panahon namin, yung mga pastor, yung pastor sa amin doon sa unahan ng barangay namin. Ang tao, kilala ito ni Pastor Adonis, sinong imak. Ano ko naabutan niya sinong imak. Yun yung pastor ng Pentecostal doon sa amin. Ang laki ng kanyang long sleeve na galing sa Amerika. Mga ayuda ba, padala ng mga Amerikano. So makakapal yun, malamig sa Amerika. Yun yung isusuot niya. Dahil maliit lang naman si Mang Imag. Lalampas yung sleeve niya. Kaya lukotin niya. Ang laki nito. Yung sapatos na malalaki, Amerikano may-ari. Ang init-init sa amin, lalo pag summer, napakasipag niyang pastor. Naglalakad bahay-bahay. Napakasipag niyang magbahay-bahay. Mag-evangelism. Talagang evangelism si yung iba. Tagaktak yung pawis. Masalubong ko. High school lang ako nung time na yun. Masalubong ko. Yan ang pastor. Laki ng Bible niya. Tanghaling tapat naglalakad. Tapos yan ako maging. Yan ang pag magpapastor ako, maging ganyan ako. Anong klaseng influensya ang gagayahin ko? Kaya 80s, napakalaking 80s, ayaw kong maging imak. Namumutla kasi ang almusal tinughog. Wala mang sahod na malaki. Ay, ang offering sa amin, may 100, malaki na yun. So, namumutla ang pastor. Yun ako maging. Hindi yun ang aking pangarap. Ang gusto ko yumaman. Pero dahil maraming revelations, maraming napatunayan ko na talagang doon ako dadalhin ng Diyos, pinapanindigan ko na. Pero iibahin ko. Iibahin ko. Kaya anuman ang calling natin, mga kapatid, kapag doon ang napatunayan mong doon ang calling o mission na ipinapatupad ng Diyos, doon ka ni Lord i-bless. At pag nagampanan natin ng maayos, bago tayo haharap sa ating commander na I have done my part.
I did my part. Si Jesus, nung natupad niya ang kanyang mission, ang sabi niya, it is finished. I have finished the race. Tapos na ang aking mission. The question, do you know now what is your mission? Alam ba natin ano ang ating mission sa mundong ito? If you are called to be rich, sino dito gustong yung mayaman? Mga kamay. Mayaman. Mayaman, pastor, saan? Mayaman sa pera. Sino gusto dito mayaman sa pera? Mas makamay. Meron ba ditong gustong yumaman? Wala. Si Pastor Adonis lang? Sige po, sino gusto yumaman? Kawawa kung si Pastor Adonis lang. Puro utang ang abutin. Kung nangarap ang ibang yumaman, nangarap naman ang ibang mangutang. Ayun ang pangarap ko eh. Kanya-kanyang trip lang yan. Nagpapautang o mangungutang. Sino dito nangarap para magpautang? Sige po. Wala bang nangarap para mangutang? Ha? O iba naman kay Ate Nita, nangarap niya para mamigay. Kaysa ipautang. Kasi ang termino ngayon, ang hiram, pero actually, hingi yun. Iba na ngayon ang word ng Tagalog. Yung salitang hiram, actually, hingi yun. Yun ang synonym meaning ng hiram is hingi. Mga kapatid, ang purpose ni Lord sa buhay natin ay para gampanan natin ang ating mga tungkulin bilang Kristiyano. Nasundan po natin bilang Kristiyano. At na kung kalooban ng Diyos na ikaw ay pagyamanin, tanungin mo sarili mo, bakit gusto mong yumaman? Kung nangarap kang yumaman, para saan? Kung nangarap ka lang yumaman, para maranasan mo yung magarang buhay, magandang buhay, nagkakamali ka. Dahil hindi sa pamagitan ng pera, maranasan mo ang kasaganahan ng buhay. Akala lang natin. Pero kapag mayaman ka sa pera, ang dami mo ring bayaran, ang dami mo ring utang, ang dami mo ring ganan. Ang totoo at tunay na paglalakbay ng buhay is alam natin ano ang ating direction. Ano ang purpose ng ating Panginoon. Tandaan po natin ang tatlong bagay. A. You are appointed by God. Hindi ka pa ipinanganak. Pinili ka na ng Diyos. Pinili ka na na maging Christian. Pinili ka na na maglilingkod sa Diyos. Pinili ka na, tinawag ka na ng Diyos. Hindi aksidente na naging Christian. Ay, sulagma lang. Ay, ano lang yan. Kaya ako nandito sa worship team kasi walang iba. Kaya ganito, accidentally lang yan. Walang ganito. Hindi po totoo yan. Plano ng Diyos yan. Pangalawa, ginawa ng Diyos yan. Tinawag tayo ng Diyos para marami kang madala ma-influensya. Kaya dapat tayo ay magpakita sa mga tao, dapat influensyahan natin ang mga tao, dadalhin natin ang mga tao sa paanan ng Diyos. Kasi yan ang ating purpose. Dapat nakikita ng mga tao kung ako ay totoong Kristiyano, ako ay ilaw, ako ay asin sa sanlibutan ito. Yan po ang ating influence, purpose. Then, let's think and know our true mission as a follower of Christ. Follower, true follower of Christ. Let us bow down our heads. Ito natin ating mga ulit. Hallelujah.
God who called us is an awesome God. Nais ng Diyos, hindi lamang natin siya nakilala sa isip, pero mararanasan natin na gagabayan tayo sa ating buhay bilang Kristiyano, bilang tagasunod ni Kristo. Awesome. Kaya tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid. In closing, nais ba natin malaman o lalo ba nating maranasan yung gabay ng Diyos sa ating direksyon ng ating buhay? Maliit man na bagay, simple na pamumuhay, pero sa tama na direksyon, tungo sa pag-unlad, masaya, masagana, mabunga na buhay Kristiyano. Sino pong nais maranasan po yun? Tas mga kamay. Nais mo bang maranasan? Simple, pero mabunga na pamumuhay. Fruitful. Magiging tapat po tayo kung saan tayo tinawag ng Diyos. Kung tinawag ka para ma-provide ang pangangailangan ng Panginoon dito sa kanyang mga gawain. You are blessed by God materially. You are blessed by God intellectually. And you are blessed by God in many ways and in many things. So that the work of the Lord be established here on earth. Volunteer yourself. Offer yourself. Ialay po natin ang ating mga buhay. And let us tell God, Lord, accept my offering. Let us come to the presence of the Lord to praise and worship Him. Hallelujah. As I come into your presence, past the dead of praise, into your sanctuary, as we stand face to face, I look upon your countenance, I see the fullness of His grace. I can only bow down and say, you were awesome in this place, mighty God. You were awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives will raise. You are awesome in this place, mighty God. Yes, Lord Jesus. As I come into your presence, past the gate of praise, into your sanctuary, as we stand in face to face. On your countenance, I see the fullness of your grace. I can only
bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of the praise. To you our lives are raised. You are awesome in this place, mighty God. Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God in heaven, O Lord. Thank you, Jesus. Manatili po tayong nakatayo habang tayo ay dumako ngayon sa ating communion. Sige po, manatili po tayo nakatayo. Sa mga oras po na ito ay ating pong muling alalahanin ang ginawa ng ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo na upang tubusin ang ating mga kasalanan, paglinisin ang ating mga kasalanan. Kaya po mga kapatid, yan po ay ating pong gagawin ang Holy Communion upang sa mga oras nito ay atin pong masariwa ang ginawa ng ating Panginoon Hesus Kristo sa ating pong mga buhay. Sabi nga po sa Corinto, chapter 11, verse 23-26, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay lumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan at inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, lumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Mga kapatid, ang gawain po ito ay hindi lamang sa paano natin ginagawa, kundi sa kung paano natin muling inaalala ang ginawa ng Panginoong Hesus upang tubusin ang ating kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang katawan na nabako sa krus, sa pamamagitan ng kanyang dugo sa umagos dito. At sa atin pong pagtanggap ng kanyang katawan at ng kanyang dugo ay atin pong siya sa atin ang ating mga sarili, siya sa atin po natin ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. Na kung tayo po ay karapat-dapat na sa pagtanggap ng kanyang katawan at ng kanyang dugo. Sapagkat kung mali po yung ating motibo, mali yung ating puso, ito po ang sinasabi ng ating Biblia. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Mga kapatid, atin pong seryosohin ang gawain. Hindi po natin ito ginagawa dahil ating nakasanayan lamang. Hindi natin ito gagawin dahil gusto lamang natin na mag-partake ng tinapay na inumin. Kundi ito ginagawa natin dahil sa ating pagpapasalamat sa ating Panginoong Hesus. Dahil siya po ay nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay kanyang tinubos sa ating mga kasalanan.
Kaya mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng 1 hanggang 2 minuto upang pagsisihan po natin ang ating mga nagawang kasalanan, upang malinis ang ating mga puso bago po natin tanggapin ang katawan at dugo ng Kristo. Pwede po tayo manalangin tahimik lang. Sige po tayo lang. Yes, Lord. Salamat, Lord, sa pagkakataon ko, Panginoon, na kami po ay muli nagkasama-sama, Panginoon, bilang limang anak, Panginoon, na kami po ay alalahanin ang iyong ginawa sa krus, sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, pakalinisin mo po ang puso namin, Panginoon, na gawin mo po kami karapat-dapat, Panginoon, sa pagtanggap mo naman. Tinatawag ko po si Pastor Adonis, Pastor Dison, para po ipag-pray ang ating pong tinapay at inumin. Siguro mga kapatid at mananangin. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa magapagod. Salamat Lord God sa pagkakataon. Isang pribilehiyo, Panginoon, na makapartake, Lord God, sa tinapay ng buhay, Panginoon. Kasi bulungan yung katawan o Diyos na nabugbog at nabayupay doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Amin ito inaalala, Panginoon, dahil ito ay ginawa mo para sa amin, Panginoon, upang kami magkaroon ng kaligtasan, Panginoon, upang magkaroon ng kagalingan. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay iniwala at nanampalataya sa ginawa po doon sa krus ng Kalbaryo. At pinupuri ka namin, pinapasalamat ako. Ay pangalan mo namin. Yes, Lord. Sa iyong dugo, Panginoon, na nagugas ng aming mga kasalanan, Diyos. Ikaw ay nabayubay, Diyos, sa krus ng Kalbaryo. At dahil sa iyong dugo, Panginoon, kami ay niligtas sa Diyos. Inaalala namin, Panginoon, ang iyong buong sakripisyo, Panginoon. At dahil sa iyong dugo, Panginoon, kami ay niligtas. Maraming salamat, Ama, sa iyong buhay, ibigay sa amin. In Jesus' name. Hindi po pwede na pong pakahali ang ating tinapay. Kapag pinabahali po ito, hindi natin ang Tinapay ng puso
Taas natin ang ating kanang kamay, hawak ko ang tinapay. Yan. Lumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ipinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan at inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ito kayo nito lang. Taas po natin ang ating mga inumin. Ngayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay magbubuhos alang-alang sa inyo. Kasi po natin inumin. Lord, Panginoon, maraming salamat, Lord, sa mga oras nito, Panginoon. Salamat, Lord, sa inyong ginawa, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, lahat ng sakripisyo, Panginoon, na inalay mo, Panginoon, ang iyong katawan, inalay mo, Panginoon, ang iyong dugo, upang kami po ay maligtas at tubusin ang anumang kasalanan, Panginoon. Kaya, Lord, dinideklara namin, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon, sa iyong ginawa, Panginoon, para sa amin, Panginoon, at kayo nawa, Panginoon, na sa maghari sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord, ay samang dalangin namin sa ngalan ng anak na sa Jesus. Amen.